Magandang umaga po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang lahat ng nagpapasalamat sa misang ito, si Peya Ancheta and family, para sa kaarawan ni Ruben Norberto Beltran, Janice, Janica at Fiona, at para sa wedding anniversary ni Andrian at Jane Bongo, at para din sa pasasalamat ni Manuel and Luningning Mendoza, at para rin sa maagap na pagaling ni na Rosalie Mendoza, Baby Dimla, Princess Biray. Ipanalangin din natin ang kalwalhatian ng mga kaluluwa ng mga sumusunod: Alejandra Celestino Magdalena, Celestino Sr., Ramona, Leopoldo, Federico, Petra, Diosdado, Francisco, Stephanie, Concepcion, Juanito, Josefina, Federico, Wilfredo, Lourdes, Erlinda, Lumen, Cecilia, Leonor, Diosdada, Modesto, Teresita, Ricardo, Leonard, Renato, Nalin, Van, Agatona, Socorro, Victor, Marilu, Merlin, Ramon Pumariga, Hercules Ayalin, Ahmed Pineda Jr., Vicky Garcia, Roque Estocada Sr., Gerardo Bondok, Laura Cabrera, Yona Micaela Leonardo, Pedrito Biray, Eduardo Sr. Ejenado, Eduardo Sr. Enojado, Victoria Enojado, Lucy Enojado, Felix Enojado, Rick de la Torre, Faustino Brabatante Jr., Ele Gonzalez, Leopoldo Pangaen, Primitivo and Mirna Bongo, Maria Teresa Javier, Maria Paz Floranante at Gloribel Labrage. Inaanyayahan ko pong tumuya ang lahat para sa panimula ng ating misa sa araw na ito. Bayan, magsiyawit na bayan, pinagmana, dating biyayang Tayo ay nagkakatipon bilang isang pamilya na nagpapasalamat at nagpupuri sa Panginoon. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, upang tayo po ay maging marapat tumanggap sa ating Panginoon sa pagdiriwang na ito, aminin natin ang ating mga kasalanan at humingi tayo sa Diyos ng awat kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria
sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mong kami magkamit kailanman ng kalusugan at kagalingan sa aming katawan at kalooban. Pakundangan sa pagdalangin ng laging Birheng si Santa Mariang Mahal, kami naway mahango sa hapi sa kasalukuyan at makinabang sa kaluwalhatiang walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, hindi na hahatulang maparusahan ang mga nakipag-isa kay Hesukristo. Wala na ako sa ilalim ng batas ng kasalanan at kamatayan, sapagkat pinalaya na ako ng batas ng Espiritong nagbibigay buhay, bunga ng pakikipagkaisa kay Kristo Jesus. Ginawa ng Diyos ang hindi nagawa ng kautusan dahil sa likas na kahinaan ng tao. Sinugo niya ang kanyang sariling anak sa anyo ng taong makasalanan upang maging handog para sa kasalanan. At sa anyong iyo'y hinatulan niya ang kasalanan. Ginawa niya ang lahat ng ito upang ang hinihingi ng kautusan ay maisakatuparan sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Sapagkat ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay nahuhumaling sa mga bagay na ukol sa laman. Ngunit ang namumuhay sa patnubay ng Espiritu ay nagsisikap ukol sa mga bagay na espiritual. Ang pagkahumaling sa mga bagay ukol sa laman ay magbubulid sa kamatayan. Ngunit ang pagsisikap sa mga bagay ukol sa Espiritu ay magbubunga ng buhay at kapayapaan. Sapagkat kalaban ng Diyos ang sinumang nahuhumaling sa mga bagay ukol sa laman. Hindi siya sumusunod sa kautusan ng Diyos at hindi niya kayang sumunod. At ang mga nabubuhay ayon sa laman ay hindi maaaring kalugdan ng Diyos.
Ngunit hindi na kayo namumuhay ayon sa laman, kundi ayon sa Espiritu. Kung talagang nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Kung ang Espiritu ni Kristo'y wala sa isang tao, hindi siya kay Kristo. Ngunit kung nasa inyo si Kristo, bagamat patay na ang inyong mga katawan dahil sa kasalanan, buhay naman ang inyong espiritu dahil sa pinawalang sala na kayo. Kung nananahan sa inyo ang Espiritu ng Diyos na siyang muling bumuhay kay Hesukristo, ang Diyos ding iyan ang magbibigay ng buhay sa inyong mga katawang mamamatay sa pamamagitan ng kanyang Espiritong nananahan sa inyo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang buong daigdig, lahat ng naroon, may-ari ang Diyos, ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay ilalim ng lupa, tubig kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyusan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Hindi nais ng may kapal na salari parusahan, kundi siya'y magbagong buhay. alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Dumating noon ang ilang mga tao at ibinalita kay Jesus na ipinapatay ni Pilato ang ilang Galileo, samantalang ang mga ito'y naghahandog sa Diyos. Sinabi niya sa kanila, "Akala ba ninyo higit na makasalanan ng mga Galileyong ito kaysa ibang mga taga-Galilea dahil sa gayon ang sinapit nila? Hindi. Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ang inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. At ang 18 namatay nang mabagsakan ng tore sa Siloe, sa akala ba ninyo'y higit silang makasalanan kaysa ibang naninirahan sa Jerusalem? Hindi.
Ngunit sinasabi ko sa inyo, kapag hindi ninyo pinagsisihan at tinalikdan ng inyong mga kasalanan, mapapahamak din kayong lahat. Sinabi sa kanila ni Jesus ang talinghagang ito. May isang tao na may puno ng igos sa kanyang ubasan. Minsan, tiningnan niya kung may bunga ito. Ngunit wala siyang nakita. Kaya sinabi niya sa tagapag-alaga ng ubasan, 3 taon na akong pumaparito at naghahanap ng bunga sa punong ito, ngunit wala akong makita. Putulin mo na. Nakasisikip lang iyan. Ngunit sumagot ng tagapag-alaga, huwag po muna nating putulin sa taong ito. Huhukayan ko ang palibot at lalagyan ng pataba. Kung mamunga po ito sa darating na taon, mabuti. Ngunit kung hindi, putulin na natin. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. At magandang umaga rin sa lahat ng mga nakikiisa sa pagdiriwang ng misa na ngayon ay nanonood sa Facebook page ng ating parokya. Saan man po kayo naroroon, ang panalangin po namin mula dito sa parokya ng Banal na Mag-anak na nasa mabuti po kayong kalagayan. Naalala ko yung turo ng aming theology professor na si Father Joel Hason, at ngayon isinulat niya doon sa kanyang article sa May Sabbath. Ito yung daily meditation on the Word of God. Nasabi niya doon sa article, meron daw 2 categories ang evil. There are 2 categories of evil: natural and moral evil. Yung natural evil, ang pinagkaiba niya sa moral evil, natural evil is not evil per se because it is not sinful. Halimbawa na lamang, mga kapatid, ang ating mundo, limitado, finite, imperfect. Kaya ang ating mundo, dito sa mundo, nakakaranas ng karamdaman, nakakaranas ng mga natural calamities. We call it evil, but not evil per se, kasi hindi naman ito sinful, hindi kasalanan. Yan yung natural evil. Yung moral evil naman, epekto ng ating freedom, human freedom, free will. Ito yung tao, may kakayahan siyang makapamili kung ano yung tama sa mali. Ang isang tao, meron siyang kalayaan at hindi siya hawak-hawak ng Diyos sa leeg. Hindi sasabihin ng Diyos na ito lang yung gawin mo. Hindi ganon. Meron tayong kalayaan at yan ay biyaya ng Diyos. Nasa sa atin kung ano yung ating pipiliin. Nagiging evil kasi ang pinipili natin yung kasamaan. Pinipili yung mali. Pinipili yung kasalanan. Natural and moral evil. Ngayon sa ating ebanghelyo, may sinabi ang ating Panginoong Hesukristo. Yun bang mga binagsakan ng tore ng Siloe, masasabi bang sila makasalanan kaya nangyari sa kanila ang bagay na iyon? Yung tragedy na iyon, sila yung napahamak. Kasi yan yung tanong sa kanya ng mga taong nakapaligid sa kanya. Ngunit ano ang pahayag ng ating Panginoon? Ito yung paliwanag niya.
Kung tutuusin mga kapatid, ang Diyos, hindi naman siya tulad ng isang pulis na lagi tayong binabantayan kapag tayo'y magkakamali. At kapag nagkamali tayo, nakagawa tayo ng kasalanan, tayo huhulihin. Hindi ganun ang Diyos. Pagkos ang Diyos pa nga, nagbibigay sa atin ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Kaya, sa puna ng mga taong nakapaligid kay Jesus, nagbahagi siya ng talinghaga tungkol sa isang puno na ayaw mamunga. Ang sabi ng iba na, putulin na kasi ayaw mamunga. Pero nung sabi ng may-ari, bigyan pa natin ng pagkakataon, bigyan pa natin ng panahon. Baka sa susunod na taon, magbunga pa yung punong yan. At kapag hindi na namunga, saka na lang natin putulin. Ano ang sinasabi ng Panginoon? Ano ang mensahe niya? Nais iparating sa ating lahat ng ating Panginoon Diyos na lagi niya tayong inaanyayahan na magbago. Dahil ang ating Diyos is a God of many second chances. Binibigyan niya tayo ng pagkakataon na makita yung ating mga pagkakamali, yung ating mga pagkakasala, at mapagsisihan natin ang mga ito. At sa ating pagsisisi, hinihikayat tayong magbagong buhay. Yan naman ang Diyos Napaka maawain niya. Hindi siya nagsasara ng pintuan para sa mga katulad nating makasalanan. Tayo na rin naman ang pipili sa ating kapahamakan. At yun yung great tragedy doon. Kapag binigyan niya tayo ng pagkakataon, pero hindi pa tayo nagbago. Kapag tayo inunawa na, ipinagkaloob na sa atin ng awa, pero tayo mismo walang ginawa. Mga kapatid, sa misang ito, magandang pagnilayan natin ang awat habag ng Diyos at kung papaano niya tayo pinapatawad at binibigyan ng pagkakataon na makapagbagong buhay. Amen. Ang Diyos ay mapagtiis at mulat sa ating mga paghihirap. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayo sa daan ng pagbabago at pagbabalik loob. Sa bawat panalangin ng ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng simbahan, naway humikayat sa atin sa mas maalab na debosyon kay Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga komunidad, naway makamit ang bunga ng sama-samang pananalangin at pagbabalik loob, at harapin ang luklukan ng paghahatol ng Diyos ng may katapatan ng puso at kababaan ng loob. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga taong may pusong hungkag at nanlalamig, naway magpag-alab natin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, naway magkaroon ng lakas na tumawag sa Panginoon na malapit sa atin. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makita ang mukha ni Jesus at manatili sa kanyang presensya magpakailanman. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Mapagmahal na Ama, tanggapin mo ang mga panalangin ng iyong nagbabalik loob na bayang lumalapit sa iyo ng may kababaang loob at pananampalataya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. O Diyos naming Ama, nakayanan naming alay sa inyo. Galing din to sa inyo, mga biyaya na ito, tinapay at alak mula sa aming ani. Inyo po nawa itong ikaligaya, kung mamarapatin po sila inyong gawin. Katawan at dugo ng inyong anak, minamahal naming Jesus. Minamahal naming Jesus. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, at sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas, kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen, ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likain. Siya'y sinugo mo para kami sa gipit palayain, kat siya'y kinalinga ng mahal na birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamtin ang sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iunas sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo,
ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyihin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo matay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francis na aming Santo Papa, ni Francisco na aming Obispo, ni Noli ang kanyang katuwang na Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang esposo, ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang pamilya na labis na nagtitiwala sa Diyos, ating dasalin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, hati-hatya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananalikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming Seso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan at maghangad po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you all. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. O Jesus ko, naniniwala ko na ikaw ay tunay na nanariyan sa banal na sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at ninanais ko na ikaw ay tanggapin sa aking kaluluwa. Bagamat sa sandaling ito ay hindi kita matatanggap sa paraang sakramental, pumarito ka man lang sa puso ko sa paraang espiritual. Tinatanggap kita na ikaw ay naririto at buo puso akong nakikipag-isa sa iyo. Huwag mong pahintulutan na ako'y mapawalay sa iyo. Amen.
Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo na upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipag-adya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot, kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa aming mga pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya kami sa lahat ng kasamaan, malwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit. Panalangin mo kami. San Jose, Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Roque, Panalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, Panalangin mo kami. San Pedro Calonso. Ipanalangin mo kami. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen at pagtulad namin sa Kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain at pakaingatan kayo at ang inyong mga mahal sa buhay ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, mahal na mahal tayo ng Diyos, sumayo kayong taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos.